subcompact, mild hybrid sedan. Punta lang tayo sa showroom. Dito sa Suzuki San Fernando. 2026 Suzuki Dzire GLX. Yung price, 998,000 pesos. Maganda yung design ng front fascia, modern and clean look. Gusto ko yung ganitong styling, parang connected yung headlamps sa front grille. Naka-LED headlamps with DRL. LED rin yung fog light. 15-inch alloy wheels. Naka-disc brakes sa front, drum brakes naman sa rear. Body color yung side mirror cover. Walang camera. Wala ring blind spot monitor. Medyo mababa nga lang yung ground clearance. May keyless or smart entry button. Check natin yung interior. Fabric seats. Hindi lang ako fan ng ganitong color. Parang nakakaluma yung dating. Manual seat adjustment sa driver. Same sa front passenger. Sa door panel, hard plastic. Fabric naman yung armrest. Power window switch, pero driver window lang yung automatic. 3-spoke leather wrap steering wheel. Naka-electric power steering na to, kaya expect nyo na magaan. Flat bottom pa rin yung design ng steering wheel, kaya sporty yung dating, at may extra space. Tilt adjust nga lang tong steering column. Push start ignition. Analog gauge cluster with multi-info display. Nag-improve yung design, at may temperature gauge na rin, compare sa previous gen na wala. Pagdating sa visibility, okay naman, hindi sobrang baba ng ride height. Kita pa rin yung hood ng konti. 9-inch infotainment screen. Wala nga lang volume knob, pero may touch control naman. Single zone automatic climate control. Okay naman yung feel ng switch, solid and premium yung feel. May 12-volt socket at USB port. Naka-CVT, compare sa previous generation na AGS. Hindi pa ako nakapag-test drive, pero sigurado na smooth yung acceleration nito. Naka-manual handbrake. Wala nga lang center armrest, pero may 2 USB port naman at maliit na storage. Hindi nga lang dampen yung glove box. May vanity mirror yung sun visor. Same sa front passenger. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung back seat. For reference lang, 5'7" yung height ko. Fabric seats. Sa door panel, hard plastic. Hard plastic rin yung armrest. Power window switch, pero hindi automatic. Nakaset na to sa driving position ko. Yung legroom. Okay naman yung space, maluwag na rin. Yung foot space, makakapag-stretch ka pa. Pero may nakaharang na plastic, kaya medyo limited yung foot space. Hindi nga lang flat yung floor, medyo mataas din yung hump. Bitin lang yung foot space sa middle seat, pero yung seating position, okay lang. May AC vent. Yung headroom, nasa 2 to 3 inches pa. Okay naman yung seating position, hindi siya upright or 90 degrees. Check natin yung cargo space. Maganda naman yung design ng rear end. Parang same style sa front, connected yung taillight sa trunk. May rear end spoiler na dagdag forma. LED yung taillight. May reverse camera, parking sensor. Check natin yung trunk space. Malaki na rin yung storage space. Nandito sa underfloor storage yung spare tire. Check natin yung engine bay. 1.2 liter gasoline engine with electric motor. Bago na yung engine nito kasi 3-cylinder na lang compare sa previous generation na 4-cylinder. Hindi na ako nakapag-test drive pero tiwala pa din ako na tipid to sa gas. Palike na lang and subscribe. Paalam.